tutorial for Telegram, how to read signals, yung binabato natin na setup everyday sa ating Telegram channel. Okay, punta tayo sa Telegram. Kanina umaga, first setup is around 8:18 na ang execution natin is buy. Sa pansin nyo, napapansin nyo dyan, 4606 to 4600. It means, within those price range, dun ang entry natin. Tinatawag na OTE, Optimal Trading Entry. Ang SL natin is 45.95, TP1 46.10, and TP2 46.12. Nagkamali lang yung 45. Okay? So, punta tayo sa MT4, sa MetaTrader natin. Okay. So, assuming ang price ngayon is nasa 46.16. Okay. So, assuming mag-sell tayo. Okay? Click nyo lang to sa taas. Itong papel dito na may plus sign. Okay? Click that one. But, before you execute, before you buy or sell, please try to adjust this one. Itong sa taas. Yan, sa cursor. Kasi ang default niyan is 1. 1 lot yan. Dapat 0.01. Kasi pag 1 yan, ang capital nyo is $50, between $50 to 200, ubos agad yan. Okay? Ubos. Before you execute the trade, please, palitan ito kasi ang default is 1. Palitan ng 0.01. Itong sa taas, ito. Yan, sa cursor. 0.01. Okay? So, assuming 0.01 na siya, magsisell tayo. Lagay nyo ang cursor dito sa pinakaunahan. Huwag dito sa last kasi hindi yan magta-type. Okay, dito sa last. Sa pinakauna. So, magsisell tayo. Ang price now is between 46.17. Okay? So, sell tayo. Let's say, nagbato ako ng signal 46.17 to 46.20. So, between those price, yun ang optimal trading entry natin. Doon tayo papasok. Kasi pag labas doon, late na. Okay? Lalo na pagbaba na, 46.15. Okay? So, let's say, sell tayo. 46.15 to 46.20 or 46.17 to 46.20 yung binigay ko na price range. Okay. So, sell. Yung SL, etong sa kabila, nalalagyan natin, SL to, SL. Always SL yan. Ito naman sa kabila, dito sa right side, TP yan. Always TP yan. Okay? Diyan nilalagay yung TP. Okay. Let's execute. So, yung binigay ko is 46.17, assuming to 46.20. So, magsisell tayo. Since magsisell tayo, so ang TP natin is, let's say, 46.15. Yung SL naman natin, let's say, 46.25. Okay? So, sell. Done. Click done. Ayun na ang sell natin. Yan na. Okay? So, ang TP2 natin, assuming nagbigay ako ng TP2 ng, anong TP2 natin dito? 46. TP1 natin is 46.15. So, assuming ang TP2 natin is 46.12 or 46.13. Okay. Lagay natin 46.13. And then, ang SL, always pa rin, 46.25. Sell. Okay? Done. Ayun. Yan. So, nakuha na natin, di ba? Yan, 46, TP1. TP1 natin is 46.15. Itong sa baba. Ang TP2 natin is 46.13. Example, kung gusto nyo baguhin yung trade nyo, click lang. O gusto nyo i-close, or new order, or modify. Gusto nyo i-modify, click lang, i-edit nyo. Let's say, gusto nyo
palitan yung TP nyo ng 4614. Okay? Then, click modify. Ayun, tapos done. Or gusto nyo mag-add again ng trade, ito lang sa taas. Itong papel na may plus sign. Okay? Let's say, magbabay tayo. Okay? Buy price natin is, let's say, 46.18 to 46.15. Between those price, yun ang price range natin. Buy tayo dun. Okay, buy tayo sa TP1 natin. Let's say, TP1 natin is 46.19. Kasi pataas tayo eh. Ang SL natin is 46.15. Buy. Ayun. Ayun ang buy. Okay? Yan. 46.15 ang SL. 46.19 ang TP. Okay? Balik tayo dun sa TG. Yan. So, itong TG, sa nakikita nyo ngayon, ang price natin is 46.06. Kaninang umaga yan, around 8.18. 46.18 to 46.00. So, between those price, dun ang entry natin, entry price. So, I think, nasundan nyo. Pag hindi nyo nasundan, review nyo na lang. So, on how to read the setup. Ito ang isang setup. Okay? So, balik tayo doon sa MT5, MT4 natin. Execute tayo ng trade. Remember guys, don't forget to edit this one. Kasi ang default na niyan is 1. 1 lot. Ubus yung pera nyo. 0.01 lang talaga. Okay? Let's say, buy tayo again. Buy tayo ng TP1 natin kanina is 46.19. Let's say 46.20 naman ngayon. Tapos yung SL natin is always 46.25, di ba? Kasi 46.25 yung SL natin. 46.15 pala yung buy natin na SL. Buy. Ayun. Yan, dalawa ng buy. Okay? Dalawang buy, dalawang sell. Okay? So, pag blue dito sa kabila, it means initial profit. Kasi initial, kasi hindi mo pa pinuputol yung trade. Kinlose yung trade. But, you can close it manually. Yan, no? Close trade. Close order. Close order, lalabas yan. Tapos dito ka sa baba, tingnan mo sa baba. Close with profit yan. Kasi profit siya eh. Kung loss yan, close with loss. Then click those one. Click that one if you want to close the trade. Pag ayaw mo naman, balik ka doon. Yan. So, ito sa taas, ito yung overall na initial loss mo. Kasi tinotal lahat ng system, yan ang initial loss. Okay? So, that's all for now. Kung may question, punta lang sa GC, magtanong lang doon. Anyway, ito yung chart. Okay? Ito yung trade. Ito yung chart natin. Diyan mo makikita sa taas, yan no, TP. Diba? Kita nyo? Yan no. Dalawang TP natin, andyan sa taas. O, yan. Yan, dalawang TP natin, andun sa taas. Andun yung SL natin, nasa baba. Ito yung SL ng buy price natin, buy natin. Yung TP naman natin sa baba na dalawa, yan yung TP ng sell natin. Yung sa taas naman, TP ng buy natin. Kasi dalawa yung execution natin eh. Buy at saka sell. Pero as much as possible, hindi sila dapat tawag nito, magkasabay at the same time. Kasi conflicting trade to eh, ang ginawa natin. But for the sake of tutorial, it's okay. Ayan o, almost TP na yung TP1 natin sa buy. Kita nyo yung price. Ayan. Ayun, bumaba na naman. Oops, taas na naman, baba.
Almost na eh. The price is 46.18. Yung TP natin is 46.19. Diba? Ito kasi dalawa eh. Buy at saka sell tayo. Pero in reality, hindi pwede to. One at a time. Kung buy ngayon, buy lang ngayon. Next setup, sell, sell naman. Ganun. Hindi pwedeng conflicting trade. Ayun, na-hit na yung TP1 natin. Tingnan natin dito. Ayun, wala na siya, di ba? Wala na dyan. Saan makikita, sir? Dito sa history. Dito sa baba naman. Dito. Eto. Yan, history. Yan. Sana yung buy natin. Yan, oh. Ito sa baba. 46.15, 46.19 yung TP natin. Diba? So, na-TP na siya. Na-hit na siya. Yan kanina yung trades ko. Sinubukan ko kung okay ba. Nagpa-function ba yung MT4. Yan, sa taas yung mga trades ko kanina. So, balik ka dito sa trade. Yan, tatlo na lang gumagana. Sa chart naman dyan, pwede mo tingnan dyan. Okay, so pataas ang market. Ito naman sa kabila, ito yung mga currency. Pwede ka mag-add dito ng currency. Let's say, add ka ng, click the add sign. Let's say, example, Euro USD. May saan ang Euro USD? Where are you? EuroCAD na lang. Ito, EuroCAD. Click mo yan. Yun. Parang na-add mo. Ayun, EuroCAD. Ito sa baba. Na-add na siya. But, sa atin, especially sa akin, I don't trade currencies. I only trade gold. Kasi yan ang specialty ko, gold talaga. Kasi iba ang moves ng gold eh. Iba ang margin. Malaki. Malaki siya. Kahit 0.01 lang siya malaki. Compare mo dun sa mga currencies, iba ang 0.01 doon. Pero, pag lose ka naman, malaki din. Yun nga lang. Diba? So, balik tayo dun sa trade natin. Almost TP2 na tayo. Yan, no? The price now is 19. TP2 natin, sa buy natin is 20. Yan. You can modify your trade. Example, gusto nyo i-modify, i-edit yung SL or TP nyo. Modify nyo lang. Modify nyo. Let's say, modify nyo yung TP nyo. Let's say, 22. Click modify. Yun, 22 na. Or yung SL nyo, lagay nyo 46.15, lagay nyo 46.10. Yun, modify. Click modify. Done. Tingnan nyo, bago na. O, 46.10 na siya, hindi na siya 46.15. Sa baba naman, yung TP is 46.22, hindi na siya 46.20. Tingnan natin sa chart. Ayun. Hindi na siya makita kasi umangat na. Ayun na sa taas. Diba? Ayun na siya sa taas. So, that's all for now. Any question, clarification? This week, magbibigay ako ng, kung makakaya this week, yung quiz pala natin. Nakalimutan ko ibigay last week. And then, magtuturo pa ako ng how to read and analyze the market, the chart. Dalawang topic pa yon, indicators. Why do we need to use indicators and how to use indicators? There are a lot of indicators, hundreds of them, thousands of them, but only a few are effective. Kasi may mga indicators na oscillators, may mga indicators na trending indicators, pang trend lang. Mas maganda i-combination. And then I will teach you my favorite indicators, yung mga ginagamit kong indicators na pumapaldo. Okay? Ito yung ginagamit ko every time. And then, aside from indicator, ituturo ko rin yung technical and fundamental analysis. Kasi yung sa fundamental analysis at saka technical analysis, you don't need to use indicators. Kumbaga, you have the edge. Diba? Yung indicators, kung gagamit ka nun, kung marunong ka ng technical analysis,
And fundamental analysis, yung indicators is add confluences na yun. Add confluences. Kung baga, add yun sa weapons mo, arsenal mo. Add yun sa mga confirmation mo na sure ka talaga na sell ngayon, sure ka talaga na buy. Kasi yung technical analysis mo at saka yung indicator nag-confluence. Confluence means hindi sila nagka-conflict. Kumbaga, sumasang-ayon sila bawat isa. Kasi sa technical mo, buy. And then sa analysis, sa indicators naman, buy pa rin ang pinapakita ng indicators. Kaya nga, indicators from the word indicate. Ini-indicate niya, pinapakita niya. Okay? So, dalawang topic pa yan this week. Kung makakaya ko this week, dalawa tapusin natin. Kung hindi, isa. Pero una muna tayo sa indicators. Okay? Indicators muna and then technical and fundamental analysis. Yan ang technical analysis. You don't need to use the indicators. Anong tinitingnan? Yung mga candles. Anong ginagawa ng candles? Kasi in every candle, there is a story. May ipinapahiwatig ang bawat candle. Kumbaga, ang tawag dyan is candlestick pattern. Bibigyan ko kayo ng mga candlestick pattern. Okay? May magbibigay ako doon sa GC ng document, mga candlestick pattern para mapag-aralan nyo. Pag nakita nyo etong candlestick pattern na ito, ito ang ibig sabihin, buy na ito. Proven and tested yan, guys. Lalo na ang candlestick pattern. Okay? May mga harmonic pattern din. Pero mahirap yung harmonic pattern. Napakatagal hintayin. Harmonic patterns, yung mga combination ng mga shape ng mga candles. May mga butterfly, may mga bat, may mga... There are lots of harmonic patterns. Bat, butterfly, jigsaw, everything. Marami. Anyway, kung gusto nyo, we can discuss. Okay? So, for now, ito lang muna. And then this week, let's try, tapusin natin dalawa, pero I think hindi makakaya. Isa lang muna indicator and then next week yung technical and fundamental analysis. Fundamental analysis based on current events like gera, nangyayari sa mundo ngayon kasi naapektuhan yung lalo na mga currency. Ang gold naapektuhan din kasi may kaakibat siyang USD. Yung pair niya is USD, di ba? So, ano pa ba? Yung quiz natin, siguro maibibigay ko this week. But I think before ko ibigay yun, tapusin muna natin yung dalawa para isalin na rin natin dun sa quiz. Yung dalawang lesson. Okay? Fundamental analysis, technical analysis, at saka yung indicators. And then, you can message me before I can add you to TG channel. Bakit? Hindi kayo makasabay kasi wala pa kayong broker, di ba? Kasi karamihan sa inyo dyan sa GC walang broker. Pero may iilan dyan na may mga broker na. Marunong na rin mag-trade. Okay? So, PM me yung mga wala pang mga broker kasi I cannot post the link doon sa GC. Bakit? Dalawang broker yan eh. Kasi hahatiin ko kayo sa dalawang broker. Dalawa ang recommended broker natin. Okay? You can PM me. Please PM me for the broker. Okay? Dalawang broker yan. You can PM me for the broker. Kasi hindi ako pwedeng mag-post doon sa GC kasi hahatiin ko kayo into 2 groups for the 2 brokers. Okay? That's all for now and thank you.